So ayan, good day sa inyong lahat mga tools. May iba-vlog tayong motor ngayon for today's video. Yung Honda Wave na makina ay ang makina niya CBR 150 na version 1. So let's go. Ikutan muna natin bago natin patakbuhin mga tools. So ayan mga tuds, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So nagbabalik ulit tayo para sa another video. So 2026 first video natin. Ayan, Honda Wave 125. Honda Wave 125 na Honda Wave 110 or 100. Ayan. Lakas ang tunog, putang ina. Gigel na gigel ang tunog. So paano ba natin i-review to? So unahin muna natin yung base, yung pinagkabitan ng motor or yung motor mismo. So matagal ng panahon, simula nung inilabas yung Honda Wave 100. May mga series yan may Honda Wave Alpha, may Honda Wave 100, 110, yung tulisan. So gamit natin yung tulisan, red and black color. So lagay na lang natin, nilabas siya siguro mga 2005, ganyan, 2004, 2007. Matagal din na series ng matagal din na mayagpag to bago pa nauso mga scooter, mga Mio Sporty. Ito muna yung naghari sa ating mga kalsada, mga tuds, nung unang panahon bago pa nauso yung mga Mio. So pagas muna tayo bago natin tuloy. Full tank po, special. Special po, full tank. Pwede na ulit rumatrat, puno na ang tangke. Isang linggo ko din ginamit mga tots na
Tapos na sana yung vlog natin, sa totoo lang. Kaya lang naglolo ko yung mga memory card ko. So since pa yun na nagloko nung nag-vlog ako ng Giorno, dito naman nakakabit sa Insta360 ko. Eh nagkapalit sila ng memory card. Napakabit naman dito sa aking Insta360 Ace Pro, yung sa POV natin. POV camera natin, no. Anong nangyari? Walang kuan. Hindi nag-record, kaya inulit-ulitan ulit tayo. Wala, ano lang naman, takbuhan lang naman na maganda-ganda to. So daan muna tayo na jowa. Kukuha lang tayo ng ulam at piyesta. Ulam ko? Ang ulam ko? Boy, ari pala yung ano, yung carb. Lilinisin mo pa nga lang na ano eh, nabaha pala. Pero ayos pa yan, bago pa yan eh. Huwag mo na lagyan ito. Yan mo na para kita sa camera ko. Kumuha ng ulam. So balik tayo no mga tuds. Bago pa man namayagpag yung mga scooter dito sa atin sa Pilipinas, ito muna mga to yung ano, yung namayagpag 100cc na 4-stroke, 2 valves. Napakaliit lang ng bore. Nasa 52mm lang ang bore ng stock na makina ng Wave 100 110 no mga tuds. Pero ando doon yung tibay mga tuds. Kahit nga hanggang ngayon may makikita pang tumatakbo na ganito eh. Kaya lang syempre sa dali ba kumuha ng bagong motor ngayon, ipagpapalit mo pa ba naman yung convenience mo para sa mga scooter, di ba? Pero may mga tao na mas gusto yung semi-automatic na mga motor. Honda Click, di ba? Pero ito yung mga OG na motor na para bang unkillable. Kahit gawin mong workhorse, mga tuds, napakatibay. Change oil, palit ng gulong. So syempre, kaya lang nga ito natalo ng mga scooter. Syempre may cambio pa rin. Naman. Kaya sa convenience, tinalo siya ng mga scooter. Pero so overall na patibayan, papormahan, eh ano to, hindi nyo mapupuso ito mga tuds. Napakalupit ng makina ng mga ganitong motor. Putang ina. Ang hirap pagka nasanay ka sa FI tapos biglang gagamit ka ng quick throttle. Parang ano eh, para ka laging nabibigla eh. Laki pa naman ng carb nito. Nagmumura yung carb eh. Ko na nagewang.
nakita nyo naman ang andar ng ano, nakakawang yung susiyan eh. Nakita nyo naman yung andar ng makina nito mga toads. Talagang malakas mga toads. So ano ba nangyayari din eh, namamalya. So sunod naman natin re-review syempre yung CBR version 1. So halos magkasunod lang sila or magkasabay lang sa nililabas noong mga panahon na 2004, 2005, 2006. Yeah, mga ganyang era lumabas yung CBR version 1. So syempre carb type, ang makina niya 4-stroke, 4 valves, dual overhead cam. Ang bore niya ay 63.5 mga toads by 48 ba? Tama ba? 48 or 47 mga toads. Napakalakas, and then napakalakas ng CBR version 1 kahit na sa modern era. Mga kasabay niya mga R15, GSX-R, hindi mo basta-basta matatagusto yung CBR version 1 kung hindi din lang malakas yung motor mo mga toads. Ang top speed ng CBR version 1 kaya mag 160 plus kilometers per hour. Marami ng patunay niyan, hindi ko na kailangan ipaliwanag, pero sadyang ang CBR version 1 na motor full pack yan. Sarap, liquid cooled, tapos DOHC, tapos yung makina talaga dito kilalang kilala pagdating sa drag series sa Thailand mga toads. Viral dati, yung viral lang nung nakaraan, yung pinakamalakas daw sa super open na may potential ay ang Sonic or yung makina na katulad ng nakakabit sa motor na to mga toads. Si Boss Axel Teves yung nagsabi niyan. Viral na viral kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang sikat dito sa atin ay Suzuki Rider 150. Although halos parehas lang sila ng specs, talagang mas malakas pagdating sa tuning potential yung KPP. KPP ba? K45. Ang KPP naman, FI version ng CBR version 1. Nakakabit siya sa CBR version 2 KPP Thailand. Tapos ang maganda pa sa makina ng ng K45 syempre, yung tunay na cams yung nagtutulak, hindi katulad ng mga bago ngayon na yung K57. K57 na kung ano-ano nung nasasabi natin. Sarap, putang ina. Linis pa ng daan. Tapos konting trivia lang, kwentuhan muna ulit tayo mga tuts.
Tangina, sumasabit yung ano. Sumasabit yung baso ng carb, mga tuds. Agunghong eh. Oh, naganit eh. Madumi na siguro, nagalbukan. So, kwentuhan lang naman. So, kaya naman napakabit yung makina nito. Syempre, project ni Boss Leo to. Yung mekaniko natin, chief mechanic natin. Ano siya, yung kwento ng makina ng CBR version 1 na to, mga tuds. Nabili namin siya sa Cavite, sa may Silang ba? Tama ba? Kinuha namin. Syempre, ang makina ng motor na to nasa 10,000 kilometers pa lang. Bakit kaya nagaganon lang? Ano kasi, bangga. Galing sa bangga ang motor yung makina nito. Then hindi na pinaayos yung may-ari. Parang inano na lang na nasabit, mga tuds. Parang tinago niya lang ng tinago hanggang sa nagwa-wild eh. Nagwa-wild. So, according to sa dating may-ari nung CBR version 1, ipapaayos niya daw, ganyan-ganyan. Ayun, hanggang sa tumagal yung panahon, hindi na niya naasikaso. Then yun, ibinenta niya na lang ng isang buo yung yung motor. Then, kung tutusin, mga toads, fresh pa talaga yung motor, mga toads. Ayos pa. Ang problema, hindi na nga siya nagka-oras, tapos may mga bagong motor na din siya. Naiipit. So ayan, mga tuds. May dala-dala pa tayong ulam galing piyestahan, Ang kwento ng makina nito, hindi ako makaayos ng pag kukwento kanina eh. So ang kwento ng makina nito, mga tuds, syempre wreck na motorcycle siya, pero ayos yung mga makina niya. Ang parang pinaka lang niya, problema, syempre yung low side, parang na low side or may lang siya na nabagsak lang yung motor, hindi na ipinagawa ng may-ari. Kaya nitong napag-isip-isip niya siguro, benta na lang. So kami nakakuha. So nakakatuwa, lakas ng makina ng motor na to, mga toads. Tapos ang motor niya, yung pinaka mileage pa lang ng motor niya, syempre sa 10,000 pa. Paano hindi ko malalaman, kasi sa sasakyan namin kinarga yung motor na CBR na yun kinuha namin sa Cavite. Kaming ilan ba kami nun? 3 kami na kumuha nun sa Cavite. Ni Leo, ako, tapos sinakay namin sa Adventure. Ayun, kami, nakuha namin. Tapos yan, ang unang pinaglagyan ng makina nito, syempre yung naunang vlog din natin, na halos muntik na nating sibakin yung rider doon sa pero nasibak natin yon, kaya lang hindi nagkaresibo,
Nakakabit siya doon sa Wave 125 na puti, no, mga tods. Tapos nagsawa siya, ginawa niya, dinismantle niya, tinanggal niya ulit yung lahat, sinira niya ulit. Ipinalit niya naman dito sa kanyang legit na wave, legit na kanya mismo yon. Yung isang Wave 125 na yon, syempre from scrap din yon, binuo lang niya. Ayun. Pero mas gusto ko yung setup nung dating wave kasi andi dito yung carb nun eh. Gumawa siya sinira niya yung chassis dito, tapos gumawa siya ng parang ano diyan, dadaanan ng carb kasi dito sa likod nito yung carb eh. Ito ngayon yung setup niya, ayan. Binubugahan ako ngayon dito sa hita ako ng gasolina. Pero overall performance, masasabi ko sa makina ng CBR na to, kahit na ganito lang yung mga bracket niya. Ayun oh, naka flat bar lang oh. Kahit ganyan yung bracket niya, mga dudes, napaka-smooth pa rin ng power delivery. Hindi mo basta-basta mararamdaman. Kung hindi katulad ng hindi mo basta-basta mararamdaman yung vibration. Napaka-smooth. Ang lambot ng clutch oh. Parang yung sa mga modelo CBR din yung ginagamit lang natin eh. Pero ang setup niyan, syempre, naka-carb, 34mm na carb, tapos naka-spring, 2 piraso sa loob, no. Clutch spring po yun ha. Tapos the rest stock na. Kaya maganda oh. Napakalupit ng pagkagawa niya. Yun lang masasabi ko sa makina ng CBR na version 1, napaka-smooth. Kaya hindi mo pagtatakhan yung mga bagong motor ngayon, K56 na nakakabit sa Winner X, sa RS150, sa CBR version 3, sa CBR version 2 na KPP, Thailand. Wala kang tulak-kabigin sa motor, no? Kaya napakaganda, napakatulin. Kung ikukumpara ko yung performance ng Rider FI, walang-wala sa makina na to, mga tuds. Lalo na kung ikinabit mismo nila ito sa mga sa mga bagong modelo ngayon, yung Winner X, or di kaya kahit dun lang sa RS150 ikinabit, no, mga tuds. Napakaganda. Pero may mga nagsasabi na pwede ding ipalit. Pwede ding kunin yung head at block nito at ilagay dun sa K56. So syempre gastos na naman. Ang problema kasi doon, may mga sensors na yon, may water cooling sensors na, tapos may sa madaling salita, FI na. Ito carb type. Wala ka ng kulang-kulang kumbaga sa mga sensors ganyan. Siguro ang ilalagay mo pang KPP or yung sa CBR version 2 kasi FI na yun, no, mga tuds. Siguro naman kahit papaano makakukuha mo yung mga sensors na kailangan mo. Ang problema kasi, syempre hindi mo papagana yun kung magkakaiba din yung poles pagdating sa magneto, di ba? Kasi FI, easy yung nagpapagana, nagpapandar sa motor, no? Kaya masakit din sa ulo. Pero may sa Facebook nung nakaraan nakakita ako nung mga binebenta. CBR version, hindi na version. CBR 250 tsaka CBR 300R yung ibinebenta nilang mga engine na galing Thailand. Ayun, kompleto na naman. Bibili ka ng makina, tapos may kasama ng harness, ECU, na kompleto na. Nagtanong ako, nasa 38K, 38.5 ba? 38K. Ayun, magpapadating ka sa Pilipinas, no? So, kung magkakapera, bala ko din sana, kaya lang, parang wala na ako sa era ng mga ganitong, yung papasakitin mo yung ulo mo, para lang mapagana, di ba? Pero solid ang takbuhan, kapag halimbawa ganito, no? Isang pong problema, kung halimbawa gusto nyo din mag-convert ng ganito, hindi nyo basta-basta may re-registro, no, mga tools. Kasi, syempre, comment down below kung ano yung pwede natin gawin para ma-change engine or change, ano bang pwedeng sabihin. Kasi yung papel, yung nabili namin yung motor na ito, motor na Wave 100, saka yung CBR version 1, may papel yon. Saka, kompleto papel no, may plaka din. Paano ngayon mako-convert na legit na magiging street legal tong motor na to, no, mga tuds? So yun lang.
Takbo ulit tayo. Gayon pa din eh. Ganda, walang ka-delay-delay sa andar, walang ka-delay-delay sa takbo. Pero sa akin, mas maganda pa rin sana yung dati. Kasi yung ram air nito or yung manifold, mas mahaba kumpara doon sa dati. Kaya ang nangyayari siguro yung may counting lag. Ayan o. Pero pagka naman low, yung halimbawa na sa low RPM hanggang pataas, walang problema.